اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang tatalakayin natin na mga kapatid sa gabing ito ay pinamagatang si Muhammad ayon sa Biblia. Pero bago pa sa aming topiko, amin munang ipakilala ang aming sarili. Ito ang aking kasama sa mga taong hindi pa nakakilala o bago pa lamang sa pagbukas ng kanilang mga telebisyon. Ang aking pong kasama ay dating ministro ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Siya po, ang pangalan niya dati ay Gusto Ramos Cote. Ngayon ay naging Abdullah Ramos Cote. Actually, Ramos ang middle name niya. Ang surname ko naman, apelyido ko ay Romas. Nagka-coincidence yata. Nagpartner ang Ramos at Romas. Okay? Ramos middle name niya, Romas naman ang last name ko. Siya po ay nag-graduate ng Bachelor of Science in Journalism sa Lyceum of the Philippines University. At graduate po siya ng Bachelor of Evangelical Ministry sa New Era Evangelical College. At master po siya of Master of Arts in English Literature at UST. At 3 taon na po siya dito sa Qatar, Doha, Qatar. Kasama ko po. Ako ay more than 3 years. Siya naman ay, I am almost 4 years. Siya naman ay 3 years. Okay? And halos kasunod ko lang. So ikagagalak po natin, mga kapatid, mga kaibigan, nandito po ang kinikilalang dating Iglesia ni Cristo. Kaya ngayon po, naging daiya sa Islam. Isang propagator, tagadala ng mensahe sa Islam sa ating mga kababayan kapwa Pilipino dito sa Qatar o sa ibang bansa, especially dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Oje, sa'yo naman. Salamat ng napakarami, Ustad Ibrahim Pongkardas Romas. Nais ko naman pong ipakilala sa inyo ang ating kasama rito na si Brother Ibrahim Pongkardas Romas. Dati siyang Seventh-day Adventist Evangelist. At siya po ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Speech and Theater and Junior in Mass Communication sa Silliman University. Siya po ay Islamic propagator for 17 years sa Saudi Arabia, 10 years sa Pilipinas, at sobra sa 3 taon na dito po sa bansang Qatar. Kaya kami po ay magkasama rito para aming talakayin yung nabanggit na po niya kanina na may kinalaman kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa Biblia. Kaya bago namin ipagpatuloy ang aming pagtalakay ay nais ko munang magpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang pagpupuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pinupuri natin siya at humihingi tayo sa kanya ng tulong at pagpapatawad at nagpapakup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga kasamaan at mga kamaliang ating nagagawa. Ang sino mang taong patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi maliligaw ng landas at ang sino mang kanyang iligaw ay walang makakapatnubay sa kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo at propeta ni Allah. Kaya sa atin pong pagsisimula ng ganyang pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo ay sumasampalataya na tayo ay papatnubayan niya sa ating talakayan ngayon na may kilalaman kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon po sa Biblia. Kung bakit aming tatalakayin ito sapagkat kontrobersyal ang paksang ito patungkol kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ito'y tinututulan ng napakaraming mga tao
lalo na ng sangkakristyanuhan. Kaya nais po namin linawin na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay masusumpungan po sa Biblia. Back to you, Ustad. Bago natin itatalakay, kapatid, yung kabuuhan ng ating topiko, mas maganda o maigi muna na tatalakayin natin ang buhay ni Ibrahim alayhisalam Ayun. at yung anak niya nga si Ismael. Uugatin natin. Uugatin natin. Bakit? Karamihan ng Kristiyano, kahit anong i-explain mo sa bunga, kung ang ugat ay mali, mali na sa kanila. Mali na. Sabi na pag ang buto daw ay maasim, bunga ng maasim. Bakit nasabi ko ito? Dahil in Christianity po, ang paniniwala po nila ni Ismail alayhisalam, actually si Ismail ay ang kapayapaan ni Allah sa kanya, ito po ang great-great-great-grandfather of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Correct. At ang karaniwang Kristiyano naniniwala nga iho bastardo si Ismail. Yun nga eh. Dahil iho bastardo daw siya, ang astagfirullah. Wala siyang karapatan na magmana sa pangako. Whatever biblical blessing. Biblical blessing. Oh. Dahil nga anak ng pagkakasala. Dahil anak ng pagkakasala. Hindi mukhang sintonado dating nun. Ang propeta Tingnan at natin. sugo ay pinalilitaw na may anak na bastardo. Kung bastardo ang anak, astagfirullah. Astagfirullah. Kung may kasalanan, bakit sisihin ng anak? Oo. Sa Islam, ka-Uji, kung anumang kagawan ng ama, ay hindi po ang blame sa anak. Siyempre. Iba po sa mga kababayan natin sa kakristyanuhan, na ang kasalanan ng ama, ang biniblame ay ang anak. For example, like Ismail. Sabi nila, masakit pakinggan eh. Masakit Hindi ko lang uulitin yun dahil masakit eh. Putok So, titingnan natin ang Biblia. Mabasa sa Genesis chapter 16, verse 1 and 3. Babasahin natin kung ano ba talaga totoo. Basahin natin dito. Sa Genesis 16:3. 16:1 to 3. Sige, basahin mo sa... Ano, Englishin pa ba natin o tatagalogin na natin? Basahin mo sa Tagalog, tapos titingnan natin kung pwede pang basahin natin sa English kung may panahon. Baka ihahabulin tayo ng oras. Tingnan natin, Okay? ha? Basahin mo sa Tagalog. Sa Genesis 16, talatang 3. At kinuha ni Sarai na asawa ni Abram si Agar na taga-Ehipto na kanyang alila. Pagkaraan ng 10 taon na makataan si Abram sa lupain ng Kanaan. At ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. Asawa? Malinaw to. Oh. Legal wife. Asawa, tingnan naman natin para maintindihan nila. Kasi ang iba dyan, kabit ang ano eh. Kabit daw si Malinaw, Hagar. Saan Okay. sinabi? Titingnan natin. At kinuha niya si Agar para Eh, maging Tagalog, kabit niya. baka sabihin Ang lang. sabi, asawa eh. Baka mali diyan ang mali ang Tagalog. Basahin Ito natin sa ng English. English. Basahin natin ng English. natin Now, Sarah Abram's wife bare him no children, and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. And Sarah said unto Abram, Behold, now the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go into my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abraham hearkened to the voice of Sarah, and Sarah, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband, Abraham, to be his wife. Malinaw yan, ha? Ang sabi, to be his his wife. English yan. Eh, paano naging To concubine? be his wife. Kung mayroon man diyang translation na naging concubine, hindi na natin banggitin, pero very clear dito sa King James Version, at dito ay to be his wife. To be his wife. So- para maging asawa niya. So, Malinaw yan. yung sabi nila na anak na pagkakasala si Ismael, guni-guni lang nang isip nila yun. Malabo yun. Pero ang Biblia nagsasabi, to be his wife, therefore, ang anak ay legal ang Legal. anak. Hindi Legal legitimate, yan. kundi Legal yan. legitimate son. Kung sabihin naman nila, dahil illegitimate siya eh, dahil anak siya ng katulong. Eh, brother, mga sister, kapwa Pilipino, kung ako pala'y magpakasal ako ng katulong, na in love ako sa katulong dahil, tapos ang anak namin ay naging illegitimate dahil katulong siya? Batas ba ng ano ito? Masakit yan. Batas ba ng Christianity? Masakit Batas yan. ba ng United Nation? Or is there any law on earth? Nakapag-asaway katulong, illegitimate ang anak. Inhuman yan, brother. Oo. Ha?
sa mga human rights advocate, masama yan. Na dahil kay katulong ka lang, ang anak mo naging illegitimate. This is the reason of the Christians. So many Christians today believe that Ismael, peace be upon him, was an illegitimate son because he was a son of a maid servant. Katulong. Pero the Bible is very clear to be his wife. Therefore, the son, legal. Yeah, legal yan. Ano naman ngayon, brother, ang sinasabi tungkol sa anak na panganay ng anak? Natin yan, pagka-anak Kasi panganay na anak dito, we are trying to establish that Ismael was legitimate son and he is entitled to have what? Blessing Yeah. and reward from Allah, from God. Let us see. Read the Bible. Oh. Pagka ang pag-uusapan ay anak, eto malinaw. Tungkol sa panganay na anak. Tungkol sa panganay. Saan po mabasa? Ha? Yung tungkol sa panganay na anak sa Deuteronomy. Deuteronomy. Deuteronomy, tingnan mo. Deuteronomy, Basahin muna natin yung, ito, Deuteronomy 21:17. Ito, malinaw yan. Pakinggan nyo at babasahin natin, mga kapatid sa Islam at mga pinagpipitaganan naming mga Pilipino na nanonood sa atin ngayon sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito po sa Deuteronomy 21, ang talata po ay 17. Kundi kanyang kikilalaning panganay ang anak ng kinapopuotan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya, eto na, ng dalawang bahagi sa buong kanyang tinatangkilik, sapagkat siya ang pasimula ng kanyang lakas, ang karapatan nga ng pagkapanganay ay kanya. Malinaw yun. Ibig sabihin, ang punto natin ditong ipaabot sa kanila na ang unang anak, yung panganay, ay may double portion. Nang ibig sabihin, blessed siya. Okay? Ano naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol mismo kang Ismael? Yung by literal, ano naman? Dahil very clear na siya panganay. Ano naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol to Ismael? Dito sa Genesis 17, ang talata ay 20. Ganito ang ating mababasa. Ito. At tungkol kay Ismael, ay dininig din kita. Narito at aking pinagpala siya, at siya'y aking pagpapalaanakin ng marami, at siya'y aking pararamihin ng di kawasa. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak, at siya'y gagawin kong malaking bansa. Malinaw yun. Nga, God will bless him. Yeah, siya ay pagpapalain. Pagpapalain. Tapos sabihin ba nila na pagpapalain ng Diyos tapos maimperno pala ang mga sumusunod nito? Brother, magtaka ka. Muslim throughout the world, mayroong 1.8 billion Muslim. Yeah. Okay? Wala man lang tayong isang propeta. Dahil mga Kristiyano, hindi natanggap mga propeta natin si Ibrahim, propeta natin si Adan, propeta natin sila ni Noah. Hindi sila naniwala. Itong 1.8 billion Muslim throughout the world. Walang isang propeta natin. Whereas itong ilang million lang, 5 million, 6 million, Iglesia ni Cristo may propeta, Seventh Adventist may propeta, Jehovah's Witness may propeta, mga Mormons may propeta, Baptist may propeta. Itong anak ni Ibrahim alayhisalam na si Ismael, 1.8 billion Muslim throughout the world, hindi ito kadinay. Ang mga Muslim ay sila ay galing sa binhi ni Ibrahim alayhisalam. Sana mga kapatid, buksan natin ang ating puso, buksan natin ang ating pag-iisip na saliksikin natin. Kung totoo po ba na ang mga Muslim ay walang propeta? Dahil imposible na walang propeta, subalit sa ngayon, the whole world today recognize the Muslim country na naniniwala sa Diyos, kung may Panginoon tayo. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. Subaybayan lang po ninyo ang kasunod na kabanata, pangalawang kabanata nito sa itong topiko na pinamagatang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa Biblia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.